Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pamamagitan ng pamamatnuban ni San Carlos Borromeo, patron at obispo, na siyang ating hinahangaan, tinutularan sa kanyang katangian ng pagkakaloob ng kanyang sarili sa paghahari ng Diyos. Tayo rin ngayon ay naanyayahan, lalo na sa ating ebanghelyo ngayon na kung saan ang talinghaga ng pag-aanyaya ng isang mayaman sa kanyang mga kaibigan ay kanilang tinanggihan. Ano nga ba ang paanyayang ito at anong kahulugan nito sa ating buhay? Araw-araw nakikipamayam si Kristo sa atin. Araw-araw din siya nakikipamayam at nag-aanyaya sa atin. Bagamat kung minsan tayo abala, kinakailangan nating tugunan ang kanyang paanyaya sapagkat ito ay para sa atin. Mga kapatid, ating ngayong suriin ang ating mga sarili. Pagsisiyan ng ating mga pagkukulang, pagmamalabis na gawang kasalanan, at ating ngayong ihingi ng kapatawaran upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatiliin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos Borromeo upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa kapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan.
kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdang ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Halika kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares ng baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maliwag pa. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao
upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Mga ginigilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa panahon at mundo ng mga Hudyo o maging sa kapanahunan ng ating mahal na Panginoon, isa sa pinakamalalim na simbolo ng pagkikipagkaibigan ay ang pag-anyaya sa hapagkainan. Hindi dahil may pinagsasaluhan. Maging sa ating mga Pilipino, kung minsan ang pagsasalo-salo ay napakalaga. Hindi yung pinagsasaluhan ang mahalaga kung minsan dahil kahit na isang mag-anak, basta sama-samang sa piging, kailangan, kung minsan kahit na kaunti at simpleng putahe lamang ang ating pinagsasaluhan, ang mahalaga para sa atin, magkasama-samang nagsasalo. Again, it's not about what is served at the table, but it's all about we gathered at the table. Mga kapatid, isang mayaman ang nag-anda sa ating ebanghelyo ngayon ng isang piging. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung anong pinag-uugatan ng kanyang paghahanda. Marahil masaya lamang siya. Yun ang mahalaga. Bakit siya naghanda? Yun ang tanong. Naghahanda siya dahil nais niyang makibahagi ang kanyang mga kaibigan, ang mga unang inanyayahan. Kapag nag-aanyaya tayo, mga kapatid, ang unang ating inaanyayahan, mga malapit sa puso natin, mga kakilala natin, marahil mga katrabaho, mga kaibigan, o di kaya naman ay mga malapit na kamag-anak. Ang tanong, kailangan pa ba natin anyayahan ng mga taong yan? Sometimes there is good in the saying that friends, families, and close relatives are not invited. What are they? They should be expected. Again, they are not invited. They are expected. Dahil sa ating ebanghelyo, ganun din. Inaanyayahan ng Panginoon, malayo pa ang handaan, nagpasabi na siya. He expected them to come. But expectations, like any others, my dear friends, are sometimes not given and not being shared. Ang expectation natin kung minsan ay nauuwi sa kapighatian o kalungkutan dahil ang mga unang inanyayahan ay hindi dumadalo dahil sa kanya-kanya nilang dahilan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. At ang paanyaya, mga kapatid, ay bihirang ipinagkakaloob yan. Lalo sa panahon natin ngayon, not all persons are invited. Why? Because they are supposed to be expected. Kung ikaw ay alam mo ang isang okasyon sa buhay ng isang tao, just greeting the person is already a sense of appreciation. A sense of loving that person or being grateful to that person. Yung maalala mo. Sapagkat, mga kapatid, malayo pa man, nag-anyaya na, nagpasabi na, nagpaabiso na itong mayamang lalaki na ito. Maghahanda ako. Pero anong ginawa nila? Ang Panginoon natin, nag-abiso din sa atin. Nung siya nabubuhay pa, nag-abiso siya sa sangkatauhan na darating ang araw, ang lahat ng mga nagwatak-watak, ang lahat ng isinugo, magkasama-sama sa isang handaan, sa isang piging. At ito na nga ang ating piging na ipinagdiriwang. Sa alaala ng ating Panginoon, we are all invited. Question is, are we like the first ones who has been invited and expected, and yet the expectation of the Lord has been broken? Ito ang malaking challenge sa atin ngayon. Kapatid, kinakailangan pa bang makatanggap ka ng magandang paanyaya sa Panginoon? O alalahanin mo lang, we should be expected because we already committed ourselves to Him. Magkaiba yung inanyayahan sa inaasahan. Tayo ay hindi na dapat inaanyayahan. Tayo ay dapat nang inaasahan ng ating Panginoon. At sa Kanyang pagbibigay sa atin ng paanyaya, inaasahan niya tayo na hindi lamang dumadalo. Inaasahan niya din tayo makibahagi. Sa banal na Eucharistia, ang piging ng Panginoon, nakakalungkot isipin. Bakit nga ba kung minsan sa Eucharistia at piging na ito lang yung piging at handaan na ang mga dumadalo kung minsan hindi kumakain, hindi tumatanggap. O hindi ba?
Kaya nga tinatawag itong Eucharistic celebration. The Eucharistic celebration is all about communion. Nakikibahagi tayo sa iisang hapag. Pero bakit hindi ka nakikibahagi doon? Samantalang kung simpleng handaan, di ba? Naaamoy mo pa lang ang niluluto, nandyan ka na. Alam mo na agad, may handaan doon, nakaamoy ko na. Di ba? At nagbo-volunteer na tayong pumunta. Hindi pa kumisa nakahanda sa lamesa, nandun ka na, hinihintay mo na. Hindi ka pa nakontento, di ba? Kumain ka na, nag-uwi ka pa. Pero sa Eucharistia, pumunta ka, umupo ka, pero hindi ka tumanggap. My dear sisters and brothers, huwag nating sabihin na, Father, kasi hindi ako karapat dapat tumanggap. Kapatid, kaya ka nga nandun para makibahagi at tumanggap. Hindi ka lang nakikibahagi sa isang pagdiriwang. You are not there for the program because the Eucharistic celebration is not a program. The Eucharistic celebration is partaking of what is offered there. And what is offered and served there? Christ Himself. Ang kanyang katawan at dugo na nakikibahagi tayo. Father, kasi sabi ng simbahan, kailangang magkumpisal muna dahil makasalanan. Kapatid, kaya ka nga nagpupunta doon dahil alam mong kailangan mo ang Panginoon. Kung nagkakasala ka, hindi na masama. Nandun naman ang tinatawag nating penitential rite. Nandun din naman yung pagkakataon na mangumpisal ka. Kung alam mong sisimba ka at nakagawa ka ng matinding kasalanan, mangumpisal ka. Hindi naman masama. Ilang saglit lang naman yan bago ang misa. Bakit hindi mo magawa? Hindi ba kumisan kapag tayo nasa isang handaan din at sasabihin mo, mamaya na ako kakain, maghuhugas muna ako ng kamay. Nagagawa mo maghugas ng kamay para maging karapat dapat kang kumain. Pero bakit di mo nagagawang hugasan ang kaluluwa mo bago ka makibahagi kay Kristo? Kapatid, ang pagtanggi sa paanyaya ng Panginoon ay isang bagay na pagmamalaki. Sa harapan ng Diyos, wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang na ito, hindi ka lang tumatanggap ng katawan ni Kristo. Tanatanggap mo rin ang salita ni Kristo. At ang salitang yan, ang dapat magtutulak sa atin para mulit-muli tayong bumabalik sa kanyang piging. Hindi lang minsan naghanda ng piging ang Diyos. Araw-araw, nag-aanyaya siya. Araw-araw, may piging siyang nakahanda at nakalaan sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya ang nagnanais na tanggapin natin lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. At sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway wag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpuang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming
Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong handang loob na ito, aming may aalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri ka Diyos lumikha ng sanlibutan sa iyong handang loob. Narito ang aming may aalay mula sa karas ng ubas at buwan ng aming paggawa. Ang alak nito para sa amin magbibigay ng iyong Espiritu. At lumbay, bawat pangarap naming taglay sa Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita. Ipagkaloob mo dito'y aming pakinabangan, ang pagiging masagana sa buhay na gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos Borromeo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin." Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami salamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa. Kasalanan ng mundo,
sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin kay San Carlos Borromeo. O mapagmalasakit na San Carlos Borromeo, mabuting pastol ng simbahan, at San Carlos Borromeo, patnubayan mo kaming lahat na iyong mga tagasunod upang sa aming mga gawa at salita ay maipakita namin ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Amen. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon namin Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito ay nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang. Kadakilan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kasama ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa ang aming mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Mapanawag nawal sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapanalig, inaanyayahan ko po kayo na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo pagpalain rin. nawa tayo at kupkupin ng makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag ni Kristo, magsilbi tayong pagpapala ngayon sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahagi. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.